Mga kapatrol, alam niyo ba na sina Kai Sotto, Junmar Fajardo at Dwight Ramos ang tatlong players ng Gilas na pinagka-enthusan ng mga European teams? Well, sa ganda ng mga nilaro ni Kai, Junmar at Dwight at bumilip ang mga EuroLeague teams sa kanilang skill set na pwedeng magagamit sa kanilang liga. By dominating against Latvia, the number 6 team in the world, ay nagiging instant hit ang mga players ng Gilas Pilipinas, especially si Kai, ang 7'3 modern big man natin, ang 7'3 modern big man natin, at ang kanyang kuya na si Junmar Fajardo, ang kanyang katuwang sa ilalim. Ang Twin Towers ng Gilas na ngayon, ang kinatatakutan na sa buong Asia, kasama si Dwight Ramos, ang ating big point guard who is a lights-out shooter. Kasama pa dyan si Justin Brownlee. Pero in this video, we will concentrate sa tatlong local players ng Gilas na nakapasa sa eye test ng mga European teams. Hindi makapaniwala ang mga European teams sa lakas ng Twin Towers natin na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo. They are too big and too skilled for the Latvians. Hindi rin makapaniwala ang mga European teams na merong 6'6 point guard ang Gilas na super scorer and Dwight Ramos. So in other words, nabigla ang mga kalaban natin sa Olympic qualifying tournament sa ating size and heft ng ating mga Gilas players. Kaya it sends shockwaves sa buong mundo. At dito sa Asia, ay hindi na makapag-intay ang Gilas na maglalaro muli this November window against New Zealand dito sa ating home court. And that promises to be a great game dahil napakalakas ng New Zealand, and I don't remember that we beat them in recent memory. Kaya kung gaano kalaki ng laro natin sa Olympic qualifying tournament, ay kasing laki rin ang ating next game at dito pa gagawin sa Pilipinas. Possibly, sa Philippine Arena yan gagawin. At mukhang napakalaki ng ating chances versus New Zealand dahil maganda ang ating matchup ngayon sa lahat ng position. Hindi na tayo dehado pagdating sa height na siyang napakalaking sakit natin ng ulo dahil napakalaki ng mga players ng New Zealand. Pero that's not the case ngayon dahil meron na tayong Kai Sotto who plays the wing position. Yes, isang legit 7'3 na dinevelop ni Coach Tim Cone playing the wing position na sa palagay ko ito talaga ang magpapahirap sa lahat ng ating mga makakatapat in the future. Meron pa kasi tayong Junmar Fajardo who plays well at the center spot at magbabalik pa si AJ Edo to form a very tall triple towers. Junmar at 5, AJ at 4, and Kai Sotto at 3. Plus Justin Brownlee at 2 and Scotty Thompson playing the point guard spot. Kahit sinong team sa buong mundo ay magkakaroon ng problema sa matchup against Gilas, especially sa wing spot. Dahil pwede kasing postihan ni Kai ang kanyang bantay. Usually, ang mga wing players ay 6'6 to 6'8 sa mga international tournaments, even smaller pa dyan, kaya ito ang magiging problema ng New Zealand ang wing spot. Kai Sotto, ang ating idol, has proven na kaya niyang maglaro as wing player dahil meron siyang decent 3-point shooting at pwede rin siyang umatake galing sa labas. At siguradong mismatch na kaagad kahit walang mga ball screens, kaya siguradong magdo-dominate si Kai dahil na rin sa presence ni Junmar Fajardo at AJ Edo at mga shooters natin na sina Dwight Ramos at Justin Brownlee. At shout out at El Bautista. Discrimination yan ginawa nila kay Kai. Ayaw lang talaga siya dahil Pinoy, pero kung European siya or Chinese, may chance pa. Aminin na natin. Discrimination lang talaga. Rough pa siya, pero kung gusto nila siya mag-improve, noon pa sana nasa NBA na. At doon nila siya aasahin ang potential niya. Pero wala, discrimination. Gusto nila kakulay nila. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone.
Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang Olympics at NBA naman. Kevin Durant, Behance buburahin sa US squad. Walang plano ang Team USA na ibigay sa iba ang slot ni Kevin Durant sa 12-man roster na sasabak sa Paris Olympics. Hindi naglaro si Kevin Durant sa exhibition matches ng US team dahil sa inindang right calf strain nito. There's no thought of replacing Kevin. I was hoping he could get a game in here, but it just didn't work out that way. Paniniguro ni Coach Steve Kerr via Brian Windhorst ng ESPN. Questionable pa ang availability ni KD sa pool play opener na Team USA sa Paris kontra Serbia sa Lunes. At noong isang linggo ay nakapag-ensayo na si Kevin Durant. Ang plano ay makikipag-practice din siya sa team pagdating nila sa France ngayong weekend. Gusto ni Steve Kerr na makapag-scrimmage muna ang Phoenix Suns star at magkaroon ng contact practice. At sa huling tune-up game nitong Lunes sa London, tinalo ng USA ang FIBA World Cup champion Germany 92-88 sa likod ng clutch plays at baskets ni LeBron James na tumapos ng 20 points, 6 rebounds and 4 assists. Nagpakitang gilas rin si Joel Embiid na tumipa ng 15 points, 8 rebounds and 5 assists para sa US team. At sina LeBron James at Anthony Davis ay umaasang makamit ang gintong medalya sa Paris Olympics. Ngunit tila malabo ang isa pang NBA title para sa duong ito ng Los Angeles Lakers. Si Daryl Morey nagbuo ng kanyang roster building philosophy sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang layunin ay makakuha ng mas maraming miyembro ang Team USA Basketball. At ang 2024 roster ay isang malakas na argumento para sa stratehiyang ito. The defending champion Boston Celtics are the only NBA team with 3 Team USA selections na sina Jason Tatum, Jrue Holiday at Derrick White. At ang Phoenix Suns ay nadismaya kahit na may 2 selection na sina Devin Booker at Kevin Durant. At nang naglaro si Kevin Durant kasama ang kapwa guard niya sa Team USA na si Stephen Curry sa ilalim ni Team USA coach Steve Kerr, nagwagi sila ng 2 titulo. Ang roster ng Team USA na dinala sa Tokyo noong 2021 ay meron lamang isang magkaparihang teammates, sina Chris Middleton at Jrue Holiday, na bagong nagwagi ng kampyonato sa Milwaukee Bucks. At ang pagkakaroon ng maraming miyembro ng Team USA sa isang NBA team ay karaniwang may malakas na kaugnayan sa pagwawagi. Well, ang tagumpay ng Team USA ay hindi naman totally correlate sa tagumpay ng NBA. The FIBA rules are remarkably kind to Anthony Davis, allowing him to camp out in the paint at kunin ang bola sa ilalim ng ring nang walang pag-alala sa goaltending. At si LeBron James naman ay halos 40 years old na, and having other stars around him to carry the load for the games make it a good deal easier for him to look like peak LeBron James when it counts.